Alright. Okay mga kapatid, ang inyo pong mapapanood ay atid sa inyo ng Pinas News Insider. Galing po sa kanya ang balitang ito at ating bibigyan ng reaksyon at opinion mga kapatid. Ang title nito ay Palasyo Yari Na. Ay, yari talaga. Lakas-lakas ng palasyo no? Marcos bumagsak na? Question mark ulit. Impeachment kasado na? Ano yan? Kay BP Sara o sa iba pa? BP Sara, FPRRD, Korte, may good news sa lahat. Ito ba'y mapa PBBM o mapa BP Sara? Good news. Yan. Mga kaibigan, syempre bago tayo magsimula, gusto ko lang pong iparanas din sa inyo ang pinakamabilis na internet at ang mura-mura pa. Fiverr ni Juan, nandyan po ang contact number. Baka available na po sa inyong lugar yan. Sayang. Mag-ano na kayo, ang tawag doon, tawagan nyo na. Kung meron na, napakaswerte nyo kasi aasikasuwing kagad kayo niyan. Fiverr ni Juan, pinakamabilis na internet. Nasa description yan, ha? Okay, i-play na natin. Gusto na natin malaman ang balitang ito. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Tunay nga ang kasabihan na ang lahat ay may hangganan. Matapos tila pagtulungan, hindi lamang ang Vice President na si Sara Duterte Carpio, maging ang taong bayan sa di umano'y pangluloko sa 2025 national budget at ang di umano'y kakurakutan na tila lantarang ginagawa sa kaban ng taong bayan. Kakurakutan, no? Parang kagimbal-gimbal eh. At ang mas malala pa, di pa nakontento, nagsabwatan pa di umano at palihim na nagplano para arestuhin at dalhin sa The Hague, Netherlands at para hatulan sa dayuhang hukuman. Di ba dapat pag-usapan yung bycam? Sa totoo lang yun ang pinaka-importante. Pero dahil nga ginawa nila to, nalihis po yung atensyon sa ating Pangulong Duterte. At yung nawawala po si Madam Lisa, sa totoo lang, issue pa rin yun eh. Marami pa rin pong hindi naniniwala. Isa rin yun dapat na napag-uusapan. Kaso, mukhang, ito lang sa tingin ko lang, ito'y opinion lamang. Sa tingin ko, pinatungan nila ng ganito katinding issue para mapagtakpan po. Kasi malaking issue rin yun kung sakaling totoo man. Yung kay FL Lisa, di ba? Paano kung totoo yun? Yun lamang, di ba? Sa atin lang naman, paano kung totoo? Di napakalaki nun. Napakaingay po ng balitang yun. Para mapagtakpan para sa akin, minadali nila to. Yun, ewan ko kung asan ba nauna. Yung kay Madam Lisa o ito, o nagkataon nagsabay. Yan lang po mga kapatid. Tuloy muna tayo. International Criminal Court o ICC ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Di umano'y nasabing impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Kasado na di umano sa pagpasok ng 20th Congress nitong taong kasalukuyan. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Ilang matapang na isiniwalat mismo ni dating Department of National Defense Secretary na si Norberto Gonzales na di umano'y kasado na ang impeachment complaint laban kay Marcos Jr. sa pagpas. Hindi ho sa atin galing ang balita galing doon sa sinasabi ni Pinas News Insider. Talaga nga ba? Tayo'y nagtatanong, meron ba? Meron din? 20th Congress ngayong taon. Dagdag pahayag pa ni Gonzales ay klaro pa sa sikat ng araw at kitang-kita umano sa pinakahuling survey na wala ng tiwala ang taong bayan sa pamumuno ng kasalukuyang Pangulo at tila naniniwala ang karamihan na mali ang direksyon na tinatahak na ng ating bansang Pilipinas. Nababalita ako na marami naman talaga nagpaplano na file ng impeachment si Pangulo pagbukas ng Kongreso. Pabagsak ng pabagsak yung rating ng ating Pangulo. Ayun. Parang nalalapit na marami rin ang magsasabi na baka maganda palitan na natin ng gobyerno ngayon na. Yun ang... Hindi papayag dyan. Sa akin lamang, opinion ulit, hindi papayag dyan yung mga nangungurakot. Tsaka yung mga bayaran, tsaka yung mga nagtatanggol na binabayaran.
Eh pag na-impeach yan, wala na silang kikitain. Eh paano na lamang yun? Yun lamang para sa akin, no? Paano na lamang sila? Eh, di ba? Laki-laki pa siguro nung kanilang mga babayarin. Sa akin, mga kapatid, hindi okay yung nagbablog ka tapos binabayaran ka para ipagtanggol sila. Hindi sa akin okay yun eh. Kasi parang hindi ka na binigyan ng kalayaan mong maglabas ng naturally opinion. No? Hindi na ho kasi ganun yun, mga kapatid eh. Tuloy tayo. Yun ang nakikita kong sentiment. Kung ating matatandaan, kamakailan lamang, tila matapang at walang pagdadalawang isip na tahasang hinamon mismo ng dating presidential spokesperson ng dating Pangulong Duterte na si Attorney Salvador Panelo, si Senator Amy Marcos na pangunahan ang impeachment complaint laban sa kanyang kapatid na si Bongbong Marcos Jr. Talagang sincero ito sa kanyang investigasyon patungkol sa di umano'y iligal na pagka-aresto ng dating Pangulong Duterte at tuluyang isuko sa kamay ng mga banyaga para hatulan at hayagang pagtatraidor raw ito na ginawa ni Marcos Jr. sa soberanya ng ating bansa at malaking grounds ito upang ito'y tuluyang matanggal sa kanyang pwesto sa pagka-Pangulo. Hindi, ako kasi mga kapatid, kahit man ako nakikingkuyan na ako sa mga nangyayari. Lalo na yung tagapagsalita na wala na lang ibang sinasabi kundi puro Duterte. Yung mga big project, ang magpasa hanggang ngayon hinihintay ko pa rin eh. Parang wala talaga ako nakikita. Ayon pa sa balita ng News 5, hindi News kumbinsido 5. si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na mayroong March patutunguhan 27. ang isinasagawang pagdinig ni Senator Amy Marcos kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Comment naman tayo dyan sa ginagawa ni Madam Amy dyan po sa Senado. Nagpangalawang hearing, nagpangatlong hearing na wala pa rin na contempt. May na contempt nga, hindi naman ganong kalakasan. Hindi naman ganon kalakasan, napalaya pa. Then ang dahilan, sabi ni Chase, wag daw gamitin sa sariling pang sariling ba yun? Kitang-kita naman na hindi natural yung mga sinasabi niya. Kahit man yung mga nagsasalita. So, ibig sabihin, pag halimbawang kinontempt si Torre, o hindi naman kaya si DOJ, etc., kung sino man po sa kanila, wala rin, mapapalaya din pala sa pamamagitan ni Cheese. Diba? So, para saan po yung hearing nila? Sa unang hearing, kitang-kita na ng mga tao. Pangalawang hearing, kitang-kita na rin ng mga tao. Pangatlo, ang inaasahan na lang sana doon kung sino man ang hindi nagsasabi ng totoo, makokontempt. Ang problema, wala rin nangyari. So, pag-aaksaya lang ba ng panahon yung ginawa nilang hearing? Kasi alam naman na ng mga tao Ang gusto ng mga tao, solusyon. Kaisa-isa na nga lang nakalbo. Ay, si Sir pala, si Sir. Sorry, Sir. Na hindi alam kung nadala ba ng korte, diba naparod nyo naman na yun. Paano hindi niya alam? Diba doon palang natural na. Si Chase naman, mamukadkad lang magsalita, yun naman pala pag inamoy mo. Galing din pala doon sa kabila. Diba? Tingin ni Panelo, ginagamit lamang ng senadora bilang pagkakataon ng pagdinig para makakuha ng boto. Yon ang totoo. Hindi pala totoo. Sarili ko palang pananaw. Ginagamit lang ni Madam Amy itong pagkakataon na to para kahit papano magkaroon siya ng boto. Yun lang ang pagkakaalam ko. Base rin sa sinasabi ni Sir Panelo, bakit kasi kung totoo man yan, may na-impeach ka na. Tapos si Bato ayaw ding mag-impeach. Tapos si Senador Robin Padilla, wala naman daw nag-o-order sa kanya o wala daw mag-o-order sa kanya na ipa-contempt. Ganun. Ano ba tawag doon? Basta speaking of issue ng order. Alam nyo mga kapatid, hindi na kailangan ng order ng ibang tao na ipa-contempt si Ganre kung sa tingin nyo naman ay hindi sila nagsasabi ng totoo at paiba-iba sila. Bilang isang senador na binoto ng sambayan ng Pilipino, dapat nasa sayo ang desisyon kung iko-contempt mo o hindi. Dapat ganun.
bigyan nyo ng katarungan yung nangyari. Pero sa tingin ko lang, parang naging duwag, no? Sa tingin ko lang yun, ha? Sa akin lang yun. Parang naging duwag yung... Sayang ho yung pagkakataon na nangyari. Kasi nandun na eh. Eh kaso nandyan naman si Chis. Wala rin pala. Diba? Oh. Tuloy na lang natin. Mula sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Aniya, hinamon niya si Senator Marcos na maghain ng impeachment complaint laban sa kapatid niyang si President Bongbong Marcos kung naniniwala siyang mali ang ginawa ng gobyerno. Unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, hindi naman napigilan ng taong bayan na magkomento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, pabor ako sa impeachment pero mas gusto ko na pilitin nating mag-resign o kaya'y kusa na lang siyang bumaba para magkaroon na tayo ng katahimikan. Pwede rin namang kausapin na lang si Super Ate na bumaba na lang siya kung mahirap sa kanyang kalooban ang ipa-impeach siya. Sino si PBBM? Hindi bababa yun. Magpa-hair follicle test nga eh. Ayaw eh. Hair follicle test. Ayaw. Yung pa kayang bumaba. Kayo naman, no? Sa tingin ko lang, no? Tama, impeach na yan. Okay lang sana kung di inubos ang pondo. Pwedeng patapusin. Pero kawawa ang Pinas pag pinatapos pa ang 6 years na Wala. ng Pinas. Sana naman sa mga congressman at ilang senators na matagal ng tulog at nagbulag-bulagan sa Tulog. mga nangyari sa bansa. Sana gumising at tumayo-tayo sa katotohanan. Si Bongbong Marcos nanganganib na daw. Naku Oo. po, patay tayo dyan. O bakit ka po mapalakpak, Banat Bay? Abay, siyempre ha. Oh? Anong ibig mong sabihin, Banat Bay, ng nanganganib na si Bongbong Marcos? Alam nyo mga kababayan, hindi ho ibig kong sabihin ay yung physical na panganganib ha. Nanganganib po si Bongbong Marcos dahil po yung kanyang trust rating o yung kanyang mga ratings ay talagang nagbabagsakan na. Kamakailan, naglabas po ng rating sa kanya, 15% na. Ito namang performance rating niya, 25%. 25%! Eh, ang Pangulong Duterte bumaba. Natapos ang termino, 80% trust rating. 80%! Tapos ngayon may 3 taon pa para kay PBBM. Tapos ganung percent na. Eh, paano pa kaya pag umabot na ng 6 years yan? Ilang percent na lang? Tignan nyo ha. Kamakailan, naglabas po ng rating sa kanya, 15% na. Oh. Ito namang performance rating niya, 25%. Habang si VP Sara Duterte tumataas, si Bongbong OMG. Marcos ay bumubulusok pababa. Kaya nanganganib na po talaga yung kanyang tiwala ng taong bayan sa kanya, nanganganib na. Naku po, pambihira. Eh, alam nyo, sinasabi ko naman sa inyo noon. Yun lang. Maaring mabudol niya yung iba nating mga kababayan, pero hindi ho lahat. Yung iba ho, talagang nagising na, namulat na sa pagkabudol. Kasi alam nyo, Yes. marami talagang nabudol nito ni Marcos, pero ngayon, unti-unti na nilang nare-realize na isang Wala na. abusado, walang kwenta, hindi nararamdaman na presidente. Lahat na ho. Ito ngayon, talaga nga namang mapapansin natin na yung mga Pilipino, hindi na ho masaya sa pamamahala ni Bongbong Marcos. Naku po, grabe. Alam nyo, ito, makinig kayo mabuti. Ang dami ko naririnig na bulong-bulungan sa kanto, sa social media, na talagang, sabi nga nila, nawawala daw si Bongbong Marcos, tapos may mga lumalabas na video, keso yung dumudugo daw yung kanyang gums, tapos meron pang lumabas na video na daming pulis sa St. Luke's. So, ang daming naghihinala. Ika nga, dami ho naghihinala na itong si Bakit? Hindi na ba nakikita ngayon? Bongbong Marcos medyo asa na ba? Parang Ha? Nakakalungkot yan. Nag-aalala tayo sa Pangulo. Nag-aalala tayo kasi dapat maayos ang kanyang kalusugan. Ay, sorry, napindot yung ano. Dapat seryoso. Hindi, nag-aalala tayo sa kanyang kalusugan kasi nga, paano na lang po ang kanyang pagka-presidente? Di ba? Paano na lang? Talay tayo. ganun ang tanong nila. Nasa na ba? Proof of life naman, sabing ganun. Tila mukhang yung mga panalangin ng iba, yung mga wish ng iba, mukhang natutupad na. Eto lang. Ayoko rin pangarapin kasi napakasama nun. Kung halimbawa man ang Pangulo may nangyaring hindi maganda,
Pero ayoko mangyari yun. Ano lang to, vision lang, vision. Itatago kaya nila? Or sasabihin nilang may pinuntahan o ganito? Ano kayang tapos biglang pamamadaliin yung impeachment kay BP Sara? What you think? Dahil nga sa ambisyon nila na tanggalin si BP Sara, kung may nangyaring hindi maganda sa Pangulo kasi ang magiging presidente si BP Sara. Pero para sa akin napakalayo eh. Parang hindi pa napapanahon si PBBM na may mangyaring hindi. Parang malakas-lakas pa naman siya, no? Pero ako, mga kababayan, hindi yan ang aking pag-uusapan ngayon. Yan. Linawin natin, hindi yan ang ating pag-uusapan Change ngayon. topic na lang. Hindi po yung patungkol ho sa kanyang health ang ating pag-uusapan. Okay. Ang pag-uusapan po natin ay yung patungkol ho sa kanyang ratings. Kasi kita nyo naman nung nakaraan, di ba? Mantakin mo 15%. Tapos si BP Sara Duterte sa kasagsagan ng kanyang mga impeachment na pinapauso ng Kamara, Oo. sa kabila ng kaliwat kanang paninira ng mga congressman natin, umaangat ang kanyang ratings. Sabi nila konti lang daw ang konti lang daw ang maingay lang daw eh. Konti lang daw ang mga DDS. Maingay lang daw. Sabi nung di ba? So sa madaling salita ho, habang sinisiraan si BP Sara Duterte, umaangat. Yes. Ewan ko, hindi na sila nadala sa ganyang style nung halalan, di ba? Halos durug-durugin nila si PBBM nung halalan, di ba? Eh di lalong pinagtanggol ng mga tao kasabay pa ng kaalyado niya si BP Sara. Ganun ang tao eh. Meron ding porsyento ang Pilipino na kapag inaapi mo yung taong yan, lalo na't mabuting tao, talagang mamahalin niya, yayakapin niya ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, inakala ng mga tao kasi nga kaanib po ni BP Sara si PBBM, niyakap siya ng mga mamamayang Pilipino. Di ba? Kasi inaapi siya ng mga dilawan eh. Ngayon, sinong inaapi? Si BP Sara. Nakita nilang matino si BP Sara. Kaya niyayakap siya ng mga tao. Pwera dun sa mga konti lang sa totoo lang sila ang konti. Kasi marami talaga nagmamahal kay BP Sara. Sa boto pa lang, tignan nyo na, kalokohan naman kung sasabihin mo sa amin na kung hindi dahil kay PBBM, hindi mananalo si BP Sara o walang hatak kumbaga hindi mahahatak si BP Sara. Kabaligtaran yon mga kapatid. Kasi si BP Sara ang dahilan kung bakit nanalo si PBBM. Period. Marcos, habang puro katarantaduhan ang pinapalabas ni Aling Claire, puro papuri at Aling Claire ang pinapalabas ng Malacanang, bumabagsak at dumadausdos. Oh. At ito nga, may bago na namang lumabas. Ito po nanggaling pinuso ng ABS-CBN. Ayan ayan WR numero poll. BP Sara Duterte scores 50% performance rating. Himala. Galing na mismo sa ABS-CBN? Aba, salamat ABS-CBN kung ganon. Habang si Marcos ay 29%. Ito po yung pinaka-latest. Ang sabi nga dito ito po yung pagkatapos ng inaresto si Pangulong Duterte. Sa madaling salita, mga kaibigan, hindi ho totoo yung lumalabas sa survey na gusto ng mga Pilipino yung pagka-aresto kay Pangulong Duterte. Lumalabas po etong mga Pilipino ay galit po sa pagka-aresto ni Pangulong Duterte. At kasi pinapahiwatig po niyan sa pangalawang survey. Yung unang survey, bumagsak si Marcos. Eto, 29, bumagsak pa rin po ito. Bakit to? Mamaya papakita natin kung saan nagsimula ito. Pero talagang hindi ho natutuwa ang mga Pilipino sa pinagagawa ng gobyernong ito. Kaya nga alam mo, sinasabi ko nga, ito si Marcos. Kung gusto mong mailigtas ang sarili mo sa kapahamakan, makinig ka sa kapatid mo. Alam mo, sometimes there is wisdom in taking the advice of your older brother or older sister, ika nga. Kasi ganun tandaan ninyo, pag ang tao nagpayo sa'yo, lalong-lalo na yung mga nakakatanda sa'yo. Kasi pinagdaanan na nila yung mga bagay na dinadaanan mo pa lamang. Ikaw, tila hindi ka nakikinig dito sa iyong ate na nasisira ng mga taong nasa paligid ang pangalan mo. Akala mo, everything is okay. Yes. Hindi po. Nasisira ka po. Kaya nga ako, simple lang ang advice ko. Tanggalin mo yung speaker. Number 1 yan. Yung speaker mo talaga ang nakakagulo sa nangyayari sa bayan natin. Yung kanyang greed, yung kanyang pagnanais na maging pangulo at kasi alam nyo, ito si Romualdez.
Hindi ko alam pero ang tansya ko hindi nga marunong mag-Tagalog ito eh. Ibig sabihin yung straight na Tagalog, hindi ko. Pag pinanonood mo yung kanyang mga sortie, parang bubulol-bulol no? Ayokong sabihin na sinto-sinto pero yung pagpapanoorin mo yung sortie niya, wala talagang kaamor-amor sa tao. Para bagang merong tililing. Parang ganun ang dating sa mga tao pag nagsasalita siya. Parang bulol-bulol, no? Bakit to? Ako, sa tingin ko, hindi naman sa dahil siya ay may tililing. Pero sa tingin ko, dahil siguro doon sa kanyang pagiging masyadong nasa alta sa syudad, mayayaman na mga laging kasama. Diba? Yung alam mo yon, yung puro mga kasama niya, yung mga hindi naman masang Pilipino, mga kasama niya mga alam mo yon, laki sa layaw. Tapos spoiled, gayamanin, mga ganun. Medyo may pagka-greedy. Di pala medyo, todo pala. Kaya tuloy, nakikita sa kaya sinabing todo, talagang yung ambisyon mataas, ganun ba yun? Nagre-reflect. Kasi tandaan ninyo, mga kababayan, ang mga politiko, may hangganan yung kanilang pagiging hipokrito, ika nga. Ibig sabihin, ano ibig sabihin? May hanggang certain lang yan, extent, yung pagiging, yung matatago mo yung totoo mong kulay. Ha? Meron yan, merong hangganan yan. Pero, alam mo, eto hong si Romales, hindi mo matatago. Hindi mo matatago yung kanyang talagang pagiging pagkatao niya. Talaga nga namang siya, nahapaghalataan na hipokrito. At nakikita yun, lumalabas yun. Kaya nga sabi nila etong taon to, mula pa simula, nangarap na ito maging senador. Nangarap na ito maging speaker nung panahon din ni Pangulong Duterte. Hindi pumasa. Nangarap maging senador, talo naman lagi. Eto, mukhang sa hindi naman, ako kasi, hindi ko naman talaga siya kilala eh. Mulat sa pulong lumaki ako, wala akong natandaan na Romualdez na sumikat. Yun lang ang sa akin, tindi ng kanyang pangarap dahil siguro naramdaman niya na yung kapangyarihan bilang speaker. Oo. Nalulung na siya ika nga. Hindi ko sa droga, hindi ko sinasabi sa droga. Nalulung na po siya sa kapangyarihan. At gusto niya nang magpatuloy maging, sabi nga, Prime Minister. Kung hindi man Prime Minister, President. Base yun sa aking pagkakaunawa dito, si Romualdez kasi, speaker na Tapos, di umano, sabi nila nga, siya yung umahawak ng budget. So, pakiramdam niya, nakokontrol niya na lahat. Then, di ba nga, kung wala si speaker, walang AIC, sabi nung babae, di ba? Naalala niyo yun? So, siguro, base lang sa aking opinion, pakiramdam niya, nasa akin yung kapangyarihan, kaya ko nang ituloy-tuloy ito hanggang presidente. Baka akala niya ganun kadali, na, ito pala, ganito pala yun. Pero hindi ho ganun katuliling ang mga tao para na lang maniwala dun sa gusto ng mga tao na nakikita nila na baka itong Romualdez na to may gusto na maging prime minister o maging presidente someday. Pero malayo kasi yung ratings niya sobrang baba Sabi ko nga sa mga ibang vlog ko, kapag gusto mong tumakbo o gusto mong mamulitiko o sumali sa politiko o maglingkod sa bayan, kailangan kasi makita ka muna nilang mahal mo yung bayan. Sa paanong paraan? Nasa sayo na yun. Kung magpapakita ang tao ka o magiging natural ka. Yun lamang po mga kapatid. Maraming salamat. Pa-like naman po ng ating video. Thank you.